Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel. And for today's topic, sasabihin ko naman ho sa inyo kung magkano yung placement fee na binayaran ko or binayaran namin bago kami makapag trabaho dito sa Taiwan. Kasi kung mapapanood nyo yung video ko na ito, yung regarding sa no placement fee, meron din naman mga or karamihan sa mga company dito is may placement fee. Ngayon, kung medyo naguguluhan kayo kung para saan ba yung placement fee, ayan, panoorin niyo po itong video ko na yan. Pinaliwanag ko po kung para saan ang placement fee or kung ano yung placement fee. Pero may idadagdag po ako dyan kung ano yung ibang term ng placement fee kasi pag sinabi kasi natin placement fee, ito yung binayad or babayaran natin sa agency dahil hinanapan nila tayo ng employer or sila yung nag-asikaso o isa na rin yung naghanap ng employer para makapagtrabaho tayo dito sa Taiwan. Pero base doon sa experience ko is meron pa hong ibang ano ang placement fee, okay? May mga kasi tinatawag na hidden charges, okay? Hindi ho nawawala po yan, okay, sa mga agency natin dyan sa Pilipinas. Tapos pinapasok nila yan sa placement fee or as a placement fee, okay? Sinasali nila para hindi siya ma-detect na hidden fee siya, okay? Pero halata naman kasi na hidden fees. Malalaman nyo naman po yan kapag once na nagbayad na kayo ng placement fee sa mga agency dyan sa Pilipinas, kapag once na papuntahan na kayo dito sa Taiwan or signing of contract na kayo. Okay, kasi sa amin talaga, sa amin marami kasing, sorry, marami kasing nagreklamo noon kasi nga, akala namin yun lang yung placement fee na babayaran namin. Nagtaka kami, meron pa pala, okay? Doon naman din sa ticket, ang pagkakaalam talaga namin is, sagot na po siya ni company. Okay, pero sinabi doon sa parang pinirmahan namin na free yung ticket. Okay, wala kaming babayaran. Pero nung malapit na yung flight namin, nagbayad kami ng ticket. Okay, so alam niyo na, yun yung tinatawag na hidden charges. Okay, and also akala na ang ano pala namin ang placement fee pala na binayaran namin is ay 60,000. Nakalimutan ko 6,000 or 65,000. Panoorin nyo na lang dito sa vlog ko rin. Nakalimutan ko na kasi kung magkano yung placement fee na binayaran namin. So ngayon, basta nasa 60 or 65 pesos lang naman yung binayaran namin na placement fee. Pero depende po yun sa company kasi company or agency. Sorry, may ubo ko. Ngayon kasi, nung during PIDOS namin, may nakasabay kami na ang agency niya is grant placement. So, ang hinihingi po na placement or ang binayaran niya po na placement fee is 70,000. Okay, yun po yung binayaran based po sa kanya. Kasi sa orientation kasi ng PIDOS, halo-halo na po kasi yun, iba-ibang agency, iba-ibang company. Okay, pero per agency ang pagtawag ng attendance. So, may nag-concern kasi nga, tinanong kasi ng yung taga OWA na anong agency niya. So, sinabi niya is grant placement. Okay, so yun. Na-share niya na 70 kasi nga, pagkakasabi kasi na nag-orient sa amin is, kung magkano yung basic salary, yun lang din yung placement fee na babayaran. So, for example, kung example lang to ang basic pay natin dito is 27,000 NT. Okay? So, dapat ang babayaran mo is, or palagi convert natin siya into peso. Actually, hindi ko alam kung magkano yung, basta i-ano nyo na, ito i-add ko na lang dito. Dapat, yan din po yung babayaran nyo na placement fee. Okay? Pero, nag-concern kasi yung doon isang applicant na, bakit sa grant placement, 70,000 yung binigay sa kanya? Or ang hiningi sa kanya? So, actually, para sa akin mali yung nag-orient kasi, sinabi niya na nga kung magkano yung sasahurin na basic mo, dapat yun din yung placement fee. Alam mo naman sagot niya, nagre-reklamo ka pa? Yun yung sabi niya, nagre-reklamo ka pa sa 70,000 samantalang dati-dati daw, way back 2020 or 2025, ganun din daw yung binayaran na placement fee. Dati pa yun. Samantalang ngayon, na tumaas na sahod, tapos 70 pa rin yung binigay. Pero, hindi ko kasi mag-gets Hindi ko mag-grasp sa isip ko kung bakit pa kayo sa batas or nagpa-implement ng kung magkano yung basic
pay, dapat yun din yung placement fee. Kung mataas naman talaga ang placement fee na binabayaran, taga-government na yun. So, yun ang hindi ko maintindihan. Tapos, parang inano niya, sarcastic kasi yung pagkasagot ng nag-orient sa amin ha, doon sa aplikante na nagtanong. So, syempre, yung aplikante, hindi na siya nag-follow-up question. Kahit gusto niyang, pero alam ko naiintindihan naman na nag-orient. Kumbaga, sinisegue niya lang kasi. Gobyerno talaga sa atin. So, ayun, depende po yun, yung placement fee sa agency na mapupuntahan nyo. Pero, mga naglalaro lang po yan sa 50 to, 70,000. Maximum na po yung 70,000. Based lang po sa experience ko. Pero, I don't know talaga kung 70,000 lang po talaga yung placement fee. Kasi nga, kagaya yung sinabi ko, may mga hidden charges na isinama na lang sa placement fee. So, yun, kagaya nung basta may babayaran ka pa. Kaya nga, nung kami, nung nalaman namin na may mga hidden charges pa or hidden charges, hindi na kami nakapagreklamo kasi tapos na kami mag-TECO, tapos na kami mag-sign yung contract. Kumbaga, flight date na lang talaga yung hinihintay namin. So, magreklamo ka pa, di ba, mapupurnada. Pero, yung hinanaing talaga namin noon, parang gusto mo parang gusto mo magsumbong sa POAA, yung mga ganun. Pero kasi kapag once na nag-ano ka naman, nagsumbong ka naman, wala ka ring magiging, panghahawakan kasi nga, based dun sa pinirmahan mo na parang form, libre yung ticket. Pero sa totoo, kami talaga nagbayad ng ticket. So, ayun, parang sinaano namin kasi iniisip namin, mababawi lang naman namin yan kapag once na trabaho kami sa town. Which is totoo naman. Nabawi naman. Sobra-sobra pa nga. Kaya, sa mga bagong aplikante dyan, yan talaga yung katotohanan sa likod ng mga bayarin dyan sa mga agency na mapupuntahan nyo. So, ano na lang muna siguro, masabi ko sa inyo kung gusto nyo talaga magtrabaho dito, at first, tikom talaga muna yung mga bibig kasi mababawi rin naman talaga yan. Hayaan mo na, yung iba nga, sabi nga, ipagpapasa Diyos na lang daw. So, sa kanila yon. Pero, ako wala naman akong balak magreklamo. So, kasi alam ko nga na kikitain ko rin yan dito at sobra-sobra pa. Lalo na kung maayos ka sa paghawak ng pera. Kaya, ayun lang naman yung mga maisasuggest ko talaga. So, ayun, kasi hindi ko rin alam kung ano yung mga company na may placement fee kasi actually hindi ko naman na siya siguro kung gagawa ng content kung ano yung mga company na may mga placement fee kasi wala siguro manunood nun. Ba't ka pa kasi maghanap ng mga company na may placement fee kung meron namang no placement fee? Ba doon na kayo? Kasi naman ako isasuggest ko yun eh. So, ayun, panoorin nyo na lang yung mga ibang video ko. Suggest ko, lalo sa mga bago, mula nung pag-apply ko kasi may mga iba kasing nagko-comment dito sa YouTube na Lods, ano yung agency mo? Paano ka nag-apply? I suggest panoorin niyo na lang po yung mga vlog ko lalo na yung nag-apply ako. Ito nung ano pa ako. Basta yung kasi binidyo ko yun. So ayun, panoorin niyo na lang, ilalagay ko na lang dito sa may description box yung mga link para hindi niyo na masyadong hanapin. Kumbaga click-click na lang ho kayo. So yun lang yung masasuggest para sa mga bago kasi naiintindihan ko na rin naman ho kayo kasi dumaan naman kami sa pagiging aplikante before. So, kaya ginawa ko talaga siya ng video para maging guide nyo. So, ayun. Sana nakatulong tong video na to mga idol and don't forget to hit the subscribe, palike na tong video and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.